Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Magandang umaga po sa inyo lahat mga bossing. Eto na ho, live na ho tayo si Ben Tulfo na ho sa Radyo 5. 10 minuto makalipas ho ang alas 10 ng umaga. Kumusta ho kayo? Lunes ho ngayon ha? Umpisa na hugat natin agad mga boss. Alam nyo, kung talagang pakikinggan nyo ho yung mga balita na naglalabasan, depende ho kung kaano ho ninyo sinasala yung mga balita. Depende kung paano nyo ho ina-analisa yung mga balita. Kinakailangan ho ng matalinong pag-analisa, matalinong pananaw sa mga balita. Hindi ho sapat yung komentaryo. Ang pagko-komentaryo ho kasi, baka marinig nyo sa iba, komentaryo lang ho ginagawa. Pag hindi ho inanalisa, ang pag-analisa ho, ginagamitan ho ng mga sinasabing datos. Yun ho mga bagay na pagtitingnan mo yung mga kaganapan step by step o di kaya yung mga protocols or yung mga patterns pagdating ho roon sa sinasabing mga kaganapan na sunod-sunod na nangyayari. May mga kasunod pa ho at malaking plano, yung sinasabing malaking plano, ngayon ihihimayin mo ho ngayon yung mga plano na sa malilit na plano, konektado lahat ho yan. Sa buhay ho ni Juan de la Cruz kahit ho sino, ganyan ho, kinakailangan marunong ho kayo mag-analisa kung kumusta hong pamumuhay ho ninyo sa lipunang ito. Alam niyo ho ba kung bakit ho tayo nagsasalita ng ganare? Kasi si Juan de la Cruz, mga boss, kinakailangan ho matalino sa inyong mga, sabihin na ho natin, pakikipag-usap sa inyong sarili. Pakikipag-usap sa inyong sarili. Baka sabihin mo, ano ako, loko-loko, kinakausap kong sarili? Malalim hong ibig sabihin ho niyan. Communicating with yourself. Kung ano nakikita nyo, kung anong nangyayari sa buhay ho ninyo, estado ho ng inyong pamumuhay, depende ho sa katayuan ninyo, sa lipunang ito, sa trabaho ninyo, sa posisyon na ginagampanan ninyo, papel na sinasabing ginagampanan ninyo sa lipunang ito at sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo, kung may saysay ka pa sa kumpanya. Paano kung ang kumpanya ala ng katiyakan? At pagkatapos nagdudulot ng sinasabing alang katiyakan at takot sa mga tauhan, sa loob ng sinasabing institusyon o establishmento o opisina, abay nagkakaleche-leche na, hindi nyo alam, nagkakaroon na pala ng paglilinis, pagkatapos isang araw mabubulaga ka na lang, ala ka ng kwenta. Hindi ho ba? So, dapat ho, nababasa ninyo ang mga nangyayari sa buhay ninyo. Kung ikay ordinaryong tao nga ba? Profesyon mo, kung anong profesyon mo. Kung mahalaga pa sa buhay mo ang profesyon mo o nagtatrabaho ka na lang para maitaguyod ang pamilya at yung pagtaguyod mo sa pamilya, kinakailangan mo lang mabuhay kasi naglalatag ka ng sinasabing pagkain sa hapagkainan. Pero yung pinakasaysay na yung sinasabing self-worth or identidad. Kung sino ka sa mundong ito at anong tinapos mo or papel na ginagampanan mo, trabaho, yung ginagawa mong trabaho. And the grind, sabihin na ho natin, dulo ho niyan, sabihin na ho natin, the grand, kasi grand, ibig sabihin, pangmalakihang pananaw sa iyong, sabihin na ho natin, sa iyong estado. Sino ka nga ba? At anong papel mo sa lipunang ito? Individual ka nga ba? Or may posisyon ka, opisyal ka ng pamahalaan, or institusyon ka, or sektor ka, or nasa sinasabing industriya ka, dikit-dikit na ho yan. Lumalalim na ho bang pag-aanalisa na ginagawa ho ni Ben Tulfo? Eto na ho ang programang inyong hinihintay at minsan nyo mapakinggan kaya nami-miss nyo. Hindi ho ba? Well, good morning ho sa inyo. Ngayon ho ay Lunes at 13 ho ng Marso. Kumusta ho kayo? And mga suki ho natin sa Mindanao, yun ho mga nakikinig ho sa atin. Marami nga pala mga Bisaya. O lalo-lalo na yung mga nanonood ho sa atin sa ibayong dagat gabi ho ngayon sa kanila.
Kung kayo ho'y nasa Estados Unidos, depende na ho. Kung kayo nasa East Coast and you're watching us sa live stream, mga boss, sa bitagmedia.com real time na napapanood nyo ho ang Bitag Lab sa webpage ho namin. And for those of you na susundan ho kami sa pamamagitan ho ng aming YouTube channel, Bitag Official, maaring mapapakinggan nyo na ho, mapapanood nyo ho, mamaya-maya ng konti, depende sa inyong oras. So, interactive ho kami mga boss. You can send in your messages sa aming social media page, and that's Bitag Media, sa Bitag Live, sa webpage ho namin. And sa aming Facebook ho, sa Twitter, you can follow us and then give us your comments. Eto na ho ang ating mga ginagawa ngayon mga boss. Medyo malalim ho bang introduction ho natin. Kumusta nga pala yung mga naghahanap buhay yung mga tsuper? Oy, malapit na ho, no? Nakikita nyo na ho ang sikat ng araw. Nag-uumpisa na nagbabago yung temperatura ho ng ating nasa Metro Manila pa lang. I'm sure sa mga probinsya ganun na rin. Bantayan na lang ho mga boss, baka maging tagtuyot ho tayo. pag sa tubig, ibig kong sabihin. Natatandaan niyo ho ba nung mga panahon ho ng ganitong panahon ng Marso na kung saan nagkakagulo sa Mindanao that time, nahihirapan ho yung mga magsasaka. Sila ho nagsasaka nung araw, tapos sila ho yung mga nagtatanim pagkatapos nagmumukha ho silang kawawa nung dating administrasyon ng Dilaw. Na sila na magsasaka, sila na ngayon pinagtatrabaho, food for work program. Work for food program. Magsasaka, natatandaan niyo ho, balikan lang ho natin, natatandaan niyo ho ba noong mga panahon ho ng last year, ng nakaraang taon, about the same month, na kung saan yung mga magsasaka, nire-recruit ho sa Cotabato, sa ibang parte ng Mindanao. Pinagtatrabaho ho sila, ang kapalit ho'y pagkain. Hindi ho ba nakaka-insulto? Hindi ho ba pag ikay magsasaka, pinagtatrabaho ka para ang bayad sa iyo pagkain? Hindi ho ba mga magsasaka nagtatanim para tayo kumain? Noon ho, trivia ho to. Medyo balik tanaw ho tayo mga boss. Sa bagong administrasyon ho ngayon, sinisikap ho ng ating administrasyon ngayon, mga magsasaka, sila ho'y maalagaan, matingnan, kumustahin muna natin yung good morning kay Manny Piñol ng Department of Agriculture. And I hope you're doing your job right. So far so good. Wala naman ho tayo napapakinggan ho rito except that may balita ho malingaw-ngaw na nasibak nga pala yung sa National Irrigation Administration na sino ba yung Peter Lavinia. Nasibak nga ba or nag-resign nga ba? Pareho lang ang dating ho sa atin. Well, anyway mga boss, pag-usapan na ho natin. Musta ho ba kasi trabaho ninyo? Yung mga taxi, kung may kita ho, yung mga nagdadrive ho ng Uber na nakikinig ho sa atin. Yung mga, hindi lang ho dyan. Yun ho mga, sumusubaybay ho sa ating mga call center representative. Minsan nyo lang ho ako nasusubaybayan dahil kung minsan mas marami ho kasi mga kaganapan ho sa Senado na pre-empt ho yung programa ho natin. I don't really mind mga boss. I'm serious. Well, I don't really mind because the lesser that you hear me, the more that you're gonna miss me. Hindi ako nang bubuysit, hindi ako nang uurot. That's the naked truth about the situation. And so far I'm concerned, I'm only thankful to God and what God has provided for me. Ako ho kasi kung communicating with myself, yung pakikipag-usap ko sa sarili ko, ako ho'y nagpapasalamat sa Poong May Kapal na ang Poong May Kapal ho talagang kung biyayang pag-uusapan. When it rains, it pours. What do I mean by that, mga boss? The way I communicate with myself, kung paano ko pag-usap sa aking sarili, pag-analisa sa sarili ko, tinitingnan ko muna mga kaganapan, tinitingnan ko mga bagay na kung minsan dumarating mga biyaya at oportunidad at mga grasya. Or ito ho yung sinasabing mga biyaya. Saan ho nanggagaling ang biyaya? Hindi ako tumatanggap. Sinisiguro ko ho yung mga serbisyo at mga konsepto, idea ho. At yung mga produktong aming ginagawa ho namin, alala ho kaming mga sinasabing under-the-table type, or we are against all form of environmental journalism. So, let me state that. Kaya kung may mga biyayang nagdaratingan ho, siyan ho'y galing sa Poong May Kapal. God is with us. And I will keep saying that for our company. And if my people is listening to me right now, I will say that again and again. Well, God is with us because
Saan ho ba nanggaling ang mabiyaya? Sa pong may kapal. And the question really is, some people say, you are lucky. Maswerte ka. I don't believe in luck. I'm not a gambler. I don't play the game of chance. It happened to be I'm in the right place in the right time. No. Luck is defined as preparedness to an opportunity. Every day, you must be discerning. Araw-araw, kinakailangan malalim ang iyong pag-aanalisa. Analyzing yourself and analyzing an opportunity right in front of your face. Paano ho inanalisa yung sinasabing mga oportunidad na dumarating ho sa buhay ng isang tao kung yung tao ay nakahanda doon sa sinasabing mga mata niya ay bukas kasi siya'y bihasa. Kung anong ibig sabihin ng oportunidad, may mga tao nahaharap na dyan sa oportunidad right and their very noses. Sa harapan na mismo, dyan ho mismo sa ilong nila yung oportunidad. Hindi ho nila makita ang oportunidad kasi hindi ho sila nakahanda because hindi ho sila nakahanda sa mga oportunidad na nandyan sa harap nila kasi hindi ho nila ma-process, hindi ho nila ma-analyze, hindi ho nila ma-analisa na yan ay oportunidad. Sa simpleng tao, sasabihin, napakaswerte mo. Sorry ha. Kung ako'y maswerte kasi laging bukas ang aking mga mata sa oportunidad. Kung ikay may tiwala sa Diyos, matiwala ka sa talino mo, ginagamit mo yung God-given talents mo, gising ka sa oportunidad, marunong ka magbasa at communicating with yourself, and you can see the opportunity right in your face. Kaya kung dumating man yung sinasabing mga oportunidad na sunod-sunod, pinakamagaling ko yan, thank you Lord, for the blessings being given to me. And you are with us. Ganun ho ang aking pananaw sa aking sarili. And I'll keep my eyes wide open for every opportunity that comes. Make sure those opportunities are opportunities that are really above board. Opportunities because you'll be proud to say, we work on it with God's help. Of course, naniniwala ho tayo na kinakailangan mayroon tayong kumpiyansa sa sarili ho natin sa mga talento na mayroon ho tayong abilidad. Kahit na ganun gamit mo sa talento mo at abilidad mo, kung hindi ka naman naniniwala sa Diyos, whether you're gonna like what I'm saying, you don't, I don't care. And I'm gonna say it, because if I'm not gonna say it, then I'm not communicating with you, and I'm communicating myself to tell you exactly, sana ganun din ho yung iba. And I'm not trying to make you like me. I'm just trying to state the fact that that's the way I testify. My own testimony and how opportunity is made. Only if you believe in God. Anyway, eto ho, alam niyo ho kasi, may naaamoy ho si Bitag. Talasan niyo lang ho ang inyong pananaw at kamwat and then go with me, sundan niyo ho ako sa aking mga sinasabi. Eto ho, nabalitaan nyo naman, labas na ho sa balita. Kung ako hindi ho tagapagbalita at hindi ho ako na yung pick and pieces na kukuha ko ng isang issue tapos magko-komentaryo ko, tapos dadagdagan ko, papalabukan ko, tapos yan ang say ni Ben Tulfo. No, I don't do that. I'm gonna come and talk to you here right now na yung aking mga gagawin ho'y pag-aanalisa. Watch this. Carefully watch this. And I keep saying analysis. Eto hong mga kaganapan ho, umpisa ho natin. Again, I'm not bashing si Trillanes because Trillanes is basically behind everything in the grand scheme na talagang gagawa ho siya ng issue at talagang, kumbaga, ito na ho yung kanyang krusada. Siguro talaga mapabagsak hong administrasyon, nakasalukang administrasyon. Hindi pabagsakin sa pamamagitan ng kudeta. I bet na wala naman ho siyang bayag na gawin ho yung kanyang ginawa sa mga nung araw ng panahon ni Gloria. Siya ho'y nag-awkward. Ngayon ho, medyo nagkaisip-isip na ho siya. Nung araw bubut pa kasing kanyang isipan kaya medyo may awkward ho noon. At marami siya na denggoy. Sa ngayon ho, sinusubukan niyang denggoyin, instigating, ito ho yung pag-uudyok sa tao, depende sa kanyang talino at abilidad na pinakikita niya ho kung gaano siya kagaling sa ginagawa niya mga grand scheme and plans, of course sa tulong ho na sinasabing mga dilaw. Naturalmente, sa likod ng dilaw, may mga supporters and financiers ho yan. Naturalmente, narinig nyo naman ho si Matu Bato. Narinig nyo naman ho si Las Cañas. Sino bang nasa likod niyan? Who's managing? Who's the handler? Hindi ho ba si Trillanes? Sama na natin si De Lima. Sama na natin ho ang Simbahan Katolika, CBCP.
Now, the reason what I'm saying is, ito ho yung kanilang gusto mangyari, talagang, they're playing the game of perception. Okay, paano ho itong perception? Hindi na ho perception sa taong bayan bagkos sa international na komunidad, international community. To tarnish the perception of the international arena by way of, doing it and find the forum kung saan nila pwedeng dalhin yung kaso, and that is the International Criminal Court or ICC, na yun ho ang kanilang talagang pinaka-main objective. Yun hong destinasyon na gusto ho nilang marating sa kanilang paglalakbay at patuloy na paglalakbay na paghahanap ho ng template kung ano hong kanilang pwedeng magawa. Linawin ho natin kung meron mang destabilization, ang destabilization ho, ito ho yung mga nakikita ninyong pagpapalabas ho ng mga anumang issue kasi isa ho kasama sa template, hindi ho destabilization na pakikipag-ugnayan sa tulong ho ng sinasabing ito ho yung mga mamamayan kasi hindi ho destabilize. Ang dami ho ng talagang supporter tagapagsunod ho si President Duterte. 16 million people who voted for him and many more who agrees with him. But then again, kasi sabi natin, hindi ho pwede mangyari. And dikit ho si President Digong sa mga military. Mahal niya ho military. Camp to camp visit. Ganon din ho mga police. At inaalagaan niya ho yung mga nababalo ho na mga pamilya ho na naiiwan ho ng mga sundalo at police. And he's always there. Showing, compassion and sincerity. Don't you ever make mistake na parang sabihin mo, sip-sip ka? F you, if that's what you think. I'm stating the fact. No, I'm not one of those trolls that they say trolls kapag ikay nasa majority. Kasi nung araw ho kasi trolls yung mga dilaw kasi marami ho sila noon. Kukunti lang ho yung mga nasa oposisyon. Nasa oposisyon ho noon, ngayon sila ho ngayon nakaupo at marami ho kaya binabansagan. The trolls are defined the massive and the mass followers sa dami. So siguro tama ho sila. But am I part of the trolls? No. Naninindigan lang ho ako. May kilikilingan ho ba si Ben Tulfo? Well, sa pananaw ho ng mga dilaw, ako'y kumikiling sa administrasyon ni Duterte. May pinoprotektahan ba ako? Sa pananaw ng mga dilaw na pinoprotektahan ko ang administrasyon ni Duterte. When you take a stand, people will always accuse you as taking side. Or you're probably part of the troll, and that's what you think. Do I look like one? Do I smell like one? Maybe you'll say yes. Do I taste like one? Panlasa, ganun ba? Maybe ang lasa na tingin ninyo one. Well, listen carefully to what I'm going to say. Ever since, ilang presidente ng kalipas have always been this way. Panahon pa ho ni Ramos, hindi pa ho ka masyado exposed the time. Panahon ni Gloria, I'd been this way. Panahon ni Aquino, I've been very active. Ngayon panahon, I'm still here, but you know what? I'm still seeing that the change must happen. Because that's the one that we wanted, change, pagbabago. And it's here. So ngayon, pag-usapan ho natin, ang gusto ho mangyari ng mga dilaw, ang kanilang pinakalayunin ay umabot ho sa International Criminal Court or ICC sa the Netherlands. Naturalmente, para makaabot ka roon, you will have to be highly organized and you will have to strategize and you have to have a certain tactics and you have to have a template and you have to have a blueprint and a formula needed to succeed. Anyone listening to me, kung ikay edukado, mangmang man, gagawin ko, magbabalanse ako sa gitna. Sana sa pakikinig niyo ho, na kung minsan ako'y naghahalo ho ng English kasi, meron ho akong kakulangan. May kasalatan ho ako pagdating ho sa sinasabing salitang Pilipino. At ako ho'y nagpapaumanhin na sana ho'y darating ang panahon na ako'y talagang bihasa na sa salitang Pilipino. Kung sakaling hindi ko nagagawa, nai-English ko, tinatranslate ko to the best of my ability. Kaya wahugoy mananawan ako minsan sabihin, napaka-arte naman itong si Bitag pa, English pa. Yes, I'm guilty of that. But don't watch what I'm saying. Do not watch the way I say it.
Listen to what I say. Listen to what I'm saying. Do not hear me. Please listen. Eto ho, para makarating ho, yung sinasabing mga dilaw sa International Criminal Court sa the Netherlands. Kinakailangan ho ng taktika, estratehiya, at pamamaraan, at pondo at suporta. Sino magsusuporta sa kanila? Samantala, sabi nga nila, ang trolls ni Duterte, napakarami. Ako, sinasama nila doon. No, I'm not. I take a stand. I work alone. I mean what I say what I mean. When I see something, I say it. I say what I see. Get it? So ngayon ito, gusto ho nila makaabot sa International Criminal Court kasi yun ang sinasabing forum, the destination. Alaho silang keber kay may form and substance, may laman ang kanilang mga sasabihin. Ang paulit-ulit na basura, kung anong sinabi sa Senado, ganun din ang sasabihin sa International Criminal Court sa the Netherlands. With these people, nandyan ho, na talagang makaabot lang sila. Ganun din sasabihin. So, what are they doing? Notice this. Si Trillanes always want to have a media following him, is no longer trusting yung mga yellow media natin. Tingin ni Trillanes, hindi naman kayo nagsasucceed kayo mga dilawang media. Hindi kayo matagumpay kayo mga dilawang media sa mga higanting network dyan. Kaya kinakailangan namin ng suporta rito. We have to call itong mga special forces na mga international media. And gusto namin na makaabot, makatawag ng atensyon sa sinasabing, eto ho yung mga international human rights group, United Nations. So that, pag ito'y may kasamang international media, ala na kaming pakialam sa mga dilawang media ng Pilipinas. That's an insult para sa mga dilawang media. Bakit ala kayong tiwala sa inyong mga dilawang media? So, wala rin kayong tiwala doon sa mga medyang kapareho kung talaga nagsasabi ng totoo at nagsasabi talaga, derechahan, tamaan kung sinong tatamaan, mabalakayan kung sino mabalakayan, hindi ako, I'm not gonna hold my punches. So, for the first time in the history, mga boss, this president, si Duterte, will be the first president kung sila ay magsasaksi. Kaya gustong-gusto na makaabot sa the Netherlands at makaabot sa pintuan at hahalik sila doon sa sinasabing doorstep pa lang ng the Netherlands International Criminal Court and kiss there. Parang Santo Papa na dumating na kami. Hallelujah, dumating na rin kami. Tapos kinukunan sila ng video. Tapos ini-interview sila ngayon. Successful na sila roon. Hindi na mahalaga kung ano sasabihin ni Las Cañas, basta't mahalaga, kino-cover, and we have the coverage and the exposure. We want the perception ng international community. Mga dilawan na sasabihin, sa wakas, nakatawag kami ng pansin. We want to be able to earn na kami, etong presidente na to, isang gigibain namin sa international arena because this will be the first time sa history ng Philippine politics ang presidenteng Duterte ang dinala sa International Criminal Court na parang mass murderer na sinasabi ho ni Laila de Lima, ganun din ho ni Trillanes. Isipin nyo nga naman pag nakaabot na sila, atensyon na sinasabing international media. Di na mahalaga kung matagumpay sila o hindi, basta't importante, nandoon nakarating sila. Kasi pag nandoon na sila, that's, how many days to weeks to fame na pag-uusapan. And that's the reason why they're saying, kaya nag-succeed kami kaya hindi, it's sending the signal sa Philippine government na may kakayanan kami pag hindi namin kayo kaya dyan sa sinasabing bansang Pinas at hindi na umuubra yung mga putok sa buhong dilawang media, gagamit na kami ng mga liberal international media tulad ng mga medyang tumitira kay Donald Trump. You understand what I'm saying? Kaya, kung meron mang destabilization, it's not destabilization by may nag-uudyok sa militar, may nag-uudyok sa polis, may nag-uudyok kung saang sektor ng sinasabing gobyerno para nang sa gayon, magsasaksid na agawin. Tulad ng ginawa nitong si Trillanes noon. No, I don't think so. Destabilization is creating uncertainty, creating confusion, creating doubts.
sa mga tumitingin ho, sa estado ho at kaganapan ng bansa natin. Kung minsan kapag hindi ka talaga, you're not really discerning, hindi ka talaga nag-aanalisa, hindi mo sinusundan ng balita, baka ang iyong mga nakasasagap ay mga balitang kasinungalingan. These are what you call the fake news. The fake news na hindi na balita, and still, it becomes a real news sa international arena. But we know for a fact sa bansang ito, fake na yan. Hindi na importante sa Pilipino at sa mga Pilipinong dilaw na media, basta't mahalaga sa international community kasi pag nakuha na natin yung UN, nakuha natin yung mga international human rights, successful na tayo kasi baka umabot. Abay, medyo nagkaroon ng sinasabing crack yung armor nitong si Duterte na hindi natin siyang kaya, dito baka sakaling uubra itong template na to. Magbabalik ko kami. Standby ho mga boss. Okay, magbabalik ang Bitag Live. Good morning ho sa inyo, 10:49. And tuloy ho tayo mga boss. Tingnan ho muna natin yung magpadala ho ng kailangan mga message. Eto ho sa Facebook. Si JV Valdez, Idol Ben. Gagawin ang lahat, mapabagsak lang si Digong. Wala na talagang kwenta si Trillanes, PMA pa naman din. Ang loyalty niya ay kay Las Cañas at Matubato. Okay. Si Jake Gomez. Laro ni Trillanes deception. Di na pumatol yan, di ba? At sisikat lang yan at nagagamit tayo. Maganda ho yung naririnig nyo ho. May mga situations na ako minsan parang, hindi, nakakasawa na pakinggan si Trillanes. Wag ho kayo mananawa. Mag-iingat ho lalo kayo pag sinabi niyo nananawa na kayo, hindi niyo pinakikinggan. Tapos kung hindi niyo na pinakikinggan, naririnig niyo na lang siya, baka isang araw, siya ay nagtagumpay na sa kanyang kasinungalingan kung anong pinagagawa-gawa niya kasi nagpabayaan na kayo kasi hindi na kayo nakikinig eh. Sometimes you ought to listen. Do not hear what he's saying. Listen to what he's saying and watch carefully what he's saying. Then start looking at it. Kaya ganun ho si Bitag. Meron ho kasing iba, nakakasawa na. Okay. That's the part of the plan na para manawa kayo, para eventually masanay na kasi kayo, all of a sudden, biglang may nasabi na siya na hindi niyo na-catch up kasi nagpabaya na kayo. You put your guard down. Do not put your guard down anything that he says and watch him carefully because he's got a tendency to play a man game. Don't play his game. Just go ahead and just simply listen as long as you're always on guard. Si Jovi Gonzalez, ito yung mga tao na totoong corrupt. Gagawin lahat para maupo sa pwesto para malay makapagnakaw. Sa Twitter, si Eve, pera-pera lang yan, sir. Kaya ganun lang kalakas ang loob niya. Sino bang nasa likod niya? Undi ang dilawan pa. Dapat paalisin na sa bansa sina Las Cañas, Matubato. Si Jovi Liparag, yan ang mga dapat palayasin sa bansa. Gusto niyang manira. Si Bebs Almuzaini, yan ang tatak dilaw, Sir Ben. Proven na talaga na maraming anomalya sila sa ginagawa sa kaban ng bayan. Kaya pilit gagawan ng paraan makuha uli ang kapangyarihan. Si Yolang Tumaktag, Idol Ben. Baka maubos ang pera nila, hindi pa nila mapabagsak si Tatay Digong para sa kanilang crab mentality. Si Daniel Soria, yan ang mga taong walang kwenta sa bansa. Si Mark Pascua, good morning sa Idol Ben. Ginalingan niya Matubato at Las Cañas ang pagsisinungaling. Wala asa pamaniwalang taong bayan kahit sa Trillanes baka dito magal, balik selda sila pareho for sure. Okay. Si Marilyn Alesna, kahit ano pong gawin ng mga LP, hindi po sila magtagumpay kasi masama iba sa kanila at kinokontra nila ang Pangulo na tapat na may tunay malasakit sa taong bayan, lalo po ang mga mahihirap. Binabasa lang ho natin yung mga komento at ito ho yung mga messages padala ho sa atin, mga boss. Kaya interactive ho tayo. And this is after the fact na, nag-break ho tayo. Kaya binasa lang ho na. 10:43 dito ho ngayon. And sabi ho rito, Ben, that's too old now. Can they reinvent new tricks? Somehow even the international media getting tired of the game because ain't worth it.
That's what you think, boy. Hey, boy, listen carefully. Once they stepped at the doorstep of International Criminal Court, that's another story. So don't try to preempt and project as if nothing happens. Watch carefully. Now put your guard down, boy. 10:43. Diretso na ho tayo rito, mga boss. Okay. Ito ho ang aking sasabihin, ano? Ako ho, may mensahe ho ako sa simbahan. Simbahan Katolika partikular. Ginagalang ko ho lahat ng mga simbahan at lahat ng denominasyon. Kaya lang kuminsan ako ho'y napapasobra at kuminsan, sino ho bang aktibo pagdating ho sa mga kiyaw-kiyaw dyan? Hindi ho bang simbahan Katolika? Hindi ho nila maintindihan kung anong ibig sabihin ng separation of church and state. Kahit na hong kiyaw-kiyaw, anong kiyaw-kiyaw na sa bagay, pag titingnan ho talaga natin ang history of early Christianity as well as in Catholic Church, you know exactly what I'm saying. It's for you to research. Yun naman talaga ho mga trabaho ng obispo, kundi talagang makipagkuntsabahan sa mga hari noong araw na para ma-persecute ho yung mga hindi ho sa anib sa kanilang simbahan. I'm saying that because I was once a Catholic and so my family was Catholic, but I decided, and I'm not going to tell you what, that's just, I believe in God, my relationship with God, not with the church. So para sa akin lang ho, the Catholic Church will never stop. And may karapatan ho sila para lalo-lalo ba mga CBCP, and they sing different tunes, sintonado ho sila eh. So, pag ganyan ho, sinasabing liderato ho ng sinasabing simbahan Katolika, anong klaseng magkakaroon hong dysfunctionality ho pagdating ho ron sa sinasabing na pagtagapagsunod, kaya very lax ho. You want a religion? Go with the Catholic. It's so lax. Interpret it the way you want it and then do good works. Pagbutihin mo sa lupa, gawin ka mas maraming kabutihan kaysa kasamaan para ikay mapunta sa langit. That's what they're saying. And I was taught that way when I was in elementary, even back in Ateneo days in high school. Sorry. But anyway, that's not the point kung bakit ako nagsasalita. Ang simbahan Katolika kasi maingay, mga boss. Sa halip na patatagin ang ebanghelyo, yung pananampalataya ho ng mga tagapagsunod, ang ginagawa ho, kinakalaban ng gobyerno, lahat ho, hindi ho nakasenter doon sa kanilang matapagsunod at ginagawa ho nilang mga aktivista at mga rallyist, lalo-lalo na yung mga kawawa naman yung mga nag-aaral ho sa Blue Eagle. Yung mga Saints ko and all the other Miriam and all the other Catholic school, Adamson, yun ho mga iniikutan ho ng mga dilawan. They got the support, yun ho mga millennial, mga anak ho ng mga nag-aaral ho roon. So ngayon, bakit ho natin sinasabi to? The Catholic Church supports the yellow. And it's always been. So para sa akin ho kasi, alam niyo naman ho kasi, support din sila na makarating ho ng International Criminal Court. Yun ho si Las Cañas, sa tulong ho ng mga abogado ho ni Las Cañas, yung FLAG, Free Legal Assistance Group, si Trillanes, si Delima, at Simbahan Katolika sa pamamagitan ng CBCP. Hindi ho ba pagdating ho sa mga religious organization, the religious denomination, tax exempt ho sila? Hindi ho ba? So I'm centering only sa Catholic Church because I'm not centering it with some other denomination of churches because they're not involved pagdating ho sa sinasabing the affair of the state. Sabi ko nga nung araw pa, ba't hindi lang kayo magtayo ng CBCP party list? Para nang sa ganun, sumama na kayo sa politika. Ay gusto niyo naman pala mamulitika. Mali atang pinasok ninyo mga obispo, maputok sa buho kayo. Ayaw nyo maging senador, ayaw nyo maging sa kongreso. Or kung magtalaga na lang kayo ng party list ninyo para nang sa ganun makasama ko. Hindi pa, come up with a party list. Sigurado, total, ang dami naman ng mga tagapagsunod dyan. Sigurado mananalo kayo. Mananalo nga ba? Well, all I'm saying here, kung ito hong mga Catholic Church, ganun ho yung mga other denomination, in fairness, tax-free, and I'm not questioning that, baka naman kayo dyan sa CBCP, yung mga abuloy ng inyong mga tagapagsunod. Sa halip na pagandahin yung mga simbahan, tumulong kayo sa mga mahihirap, baka sinusuportan nyo doon kay Las Cañas. Sa pagsisinungaling ni Las Cañas, supportan ninyo financially, baka kasama kayo ron. Baka sobrang ng yaman ninyo, siguro panahon na para
taasan na kayo ng buwis nyo. Mingur, tanggalan na kayo ng tax exempt status. Huwag yung mga ibang simbahan na hindi nakikialam. Yumayaman na kayo. Pati nga sabi ni President Digong, yung mga cross ninyo, gold. Mga chalice ninyo, gold. Kaya ninanakawan kayo ng mga potok sa buho magnanakaw sa loob. Puro kasi gold. Baka ibig sabihin, sobra-sobra na yung yaman ninyo. Wala naman sinabi sa batas ng Diyos na kinakailangan maglagay ng cross na gold. Mga chalice, kung ano-ano yan. And that's not the point that I'm saying. Doon mo makikita, kahit na si Digong, ganun din sinasabi. Baka kasi sobra nang pagbigay sa inyo ng tax exempt, baka nananawa na, galit na kayo sa pera, kaya wala na kayong paglagyan kay CBCP, wala na kayong paglagyan ng pera ninyo, sa halip na gumawa kayo maraming simbahan, pagtulong sa mga hihirap, baka naman ang gagamit na ninyo sa pamumulitika, party list na kayo, tanggalan na kayo sa tax exempt status kasi gusto niyo nang makialam sa gobyerno, so sumama na kayo sa politika. End of story. Kaya lakas ng loob ditong si Trillanes. Kasi balita ho, I hope I'm right, I hope I'm wrong, and I hope I'm also right, na parang question, nagtatanong lang po, CBCP, walang galang lang. Baka naman, yung sobra-sobra ng pera ninyo sa Catholic Church, that wala na kayong paglagyan, kaya yun, sumusuporta na kayo dito kay Tililing, kay Hilas Cañas, hawak ni Trillanes. Trillanes Lanis. Ako na bubulol na. Pasensya na ho kayo. This is Monday morning and I'm having a hard time talking. Trillanes Lanis. Okay. Sunny, as well called Sunny. Okay, that's it. Si Jonathan de Guzman sabi, Idol, wala kasing silang mautong Pilipino kaya mapunta sa ICC subukan ng mautong opisyal doon. No, wala silang mauto. Hindi sila walang mauto. Hindi lang na makuha yung siguro, hindi talaga nagtatagumpay yung sinasabing dilawang media, yung the yellow media, kaya nawala ang tiwala nila doon, kaya papahingi na sila ng sinasabing, rescue, reinforcement ng international media. Si Yam Don, sakim sa kapangyarihan niya, walang credibility yan. Okay, anyway, listen, wag ho kayo magagalit kay Trillanes as a person, magagalit man ho kayo sa gawain lamang. Kung hindi ho kayo pabor, doon lang ho. Wag personalin. Okay? Because I will not allow you to do that. Well, look at, it's not the breed, it's the deed. Okay? Parang pitbull. Dami ho yung asong pitbull. I love dogs. I love boxers. I love Great Dane and some other, dogs na talagang, ito ho, mga yun yung mga aso ko sa bahay. Pero pag sinabing pitbull kasi, nagkaroon ng stigma ang pitbull. Na, ang pitbull kasi from the word pit, pag yung gaaway-away sila. Kaya nabigyan ho ng masamang imahe ho. Kawawa naman yung breed ng pitbull. Do not, kumbaga, it's not the breed, it's the deed of those people na talaga nagpapaaway-away ho ng pitbull. So ganun din ho. Pag kayo ho medyo hindi nyo gustong ginagawa ng isang opisyalis ng pamahalaan, you can't attack the breed. You have to look at the deed. It will end eventually to the breed, but baka malibel ho kayo eh. Yun lang aking sasabihin. It's 10:52 in the city. Okay, dito na ho tayo mga boss. Ano? Alam nyo, eto, may consistent ho ako. I've some disagreement ho kay Gina Lopez, and I've no love lost. But after ho na nakita ko dun sa CA, sa Commission on Appointment, naawa ho ako kay Gina Lopez because I now understand na she's standing there as a crusader and an advocate. And now she wants to be a regulator, which is the DNR secretary. And I see yung kanyang sinasabing idealism and the principle. And the love of really protecting the environment. And I have respect for that. Some perception there changed na medyo naawa ho kay Gina Lopez. And I was one of those guilty mea culpa attacking her doon sa Laguna Lake. And I've stopped attacking. I've stopped talking. And I don't normally attack. I would attack only on the things that I don't go against. I don't go against or I don't agree. And kami naman, we ask her side na makuha. But then and water under the bridge. Well, focus muna sa mining.
Ako naniniwala mga boss na yung idealism ni Gina Lopez, yung crusade, pagiging crusader and an advocate, magkakaroon ho ng conflict ho yan eh. Sometimes when you're a crusader and an advocate, your idealism is far away and way below yung as a regulator, below dun sinasabing mga advocates and crusader, because iba ho yung idealismo yan. Mas mataas ng konti. Ang mga regulators kasi, may mga patakaran na dyan. Ako minsan mga patakaran, may bahid ho ng pera eh. May bahid ho pangsilbihan ho yung mga interest ho ng sinasabing mga mining companies, sa mga mining groups na yan eh. So may bahid ho dyan. Alam niyo naman ho natin na may mga lobbies talaga, yung mga mining board niya dyan, kung sino-sino kumukontra ho, ano? So, para ho sa akin mga boss, importante ho talaga na dapat sabihin ho ni President Digong, although sinabi naman ho ni President Digong, I support Gina Lopez. And I call on the commission and appointment, as well as yung mga kapartido at mga yung supporters din ng administration. We want this lady to be the environmental secretary. And that's my marching order, and I'm trying to be micromanaging, and I'm saying I trust this person, Gina Lopez, that must come to the president. Na ganun hong ginawa ni presidente. Pero dapat go beyond what the president should do is to tell those people sa CIA, hey, listen, I support that secretary. Kayong mga nasa CA, mga politikong putok sa buho kayo, naglalakihan ng mga bibig ninyo. Na iba sa inyo talaga nabayaran ng mga lobbies, na mga putok sa buhong pendeho yung mga yan. Ngayon, why am I saying this? Until such time na talagang masabi ni President Digong, wala pala kayo mga kwenta kayo dyan sa CA. Ano ba? Pinahihirapan niyo ba? Kinukuyog niyo ba? Ipasa na yan. Ngayon, kung sakaling umaalma na nang lalabis na to si Gina Lopez sa kanyang mga regulations na mga due process, chorba, you know, walay. Salitang ano pala yun? Have. Salitang ano pala yun? So all I'm saying dito mga boss, you know, kayo mga naglalabi, kayo mga against, you talk too much. If Gina Lopez talks too much is to deliver the message, eto yung tama. Eto, wag niyong sisirain. Eto ang paprotekta. Again, you say, kumambyo ata si Ben Tulfo, pumabor kay Gina Lopez. Anong napakay? Siguro nag-usap. F you! I just happened to stand and I saw myself in this lady. Just for this confirmation, I'm taking a stand. This secretary should pass. And then kung sakaling may nakita akong iba pa na hindi pabor sa akin, I will just talk, but I will not be out there na parang wag siyang maging matagumpay na mailuklok sa pagiging Secretary of Environment and Natural Resources. Sa akin lang ho kasi mga boss, magkano ho ba? Sabi na ho mismo ni President Duterte, o kayo mga nasa industriya ng mining firm, you're only paying the government and the country 70 billion pesos. 70 billion pesos. That's not enough! What's enough? You should be paying 3 times. If you really are, you know, you're saying responsible, and there are mining companies that are responsible. When it comes to their mining, there are a lot of them who are irresponsible. So, you really want yung sinasabing, well, whatever is this, yung mga permit ninyo, blah, blah, blah. You want it? Then, whatever it takes, you toe the line. You... okay. Boop, boop, boop. You really want it? Pay the price. Mas mataas ang standard of idealism na Gina Lopez kaysa doon sa mga potok sa buhong regulations na gawa ho ng mga sinasabing nang namamaga mga mukha, sumobra ang yaman ho sa sinasabing mga lobbyist niyan at yung mga nasa industriya ng mining. Our country, ang bansa ho natin, di ho kumikita ng sapat dyan sa lintik na mining industry niyan. You tell me if we're earning. Even the president says we're not. 70 billion pesos? Hinahalay ninyo ang sinasabing kalikasan?
You're raping the environment. You're bastardizing the environment. Well, hindi natin nilalahat, but mostly, kung sino pa yung maiingay, sila pa yung mga tagapaglabag, and they wanted to keep going what they want to do. You know, sabi nga ni Cito Beltran, my friend, you should pay. If you really want, make them pay for it. Then dapat sabihin na ho natin sa mga, para sa ganito, to make it, parang, meeting you halfway, guys, kayo sa mining industry, kayo nasa industriya ng minahan, you should be paying more. Kakapal na mga mukha ninyo, mga potok sa buong pendeho kayo eh. Yumayaman kayo eh. Wala naman kayong kwenta eh. Kayo lang yung mayaman. Kinadala yung pera sa labas. Pay 3 times. If it's 70 billion, make it 210 billion pesos. If you say, mahal naman, then umpisa muna, 140 billion pesos. Tingnan natin pag hindi kulang pa yan eh. Dapat nga, almost 300 billion pesos, payamanin nyo ang bawat komunidad at probinsya, rehiyon na kung saan yung minahan ninyo. Hindi kayo yumayaman ng mga potok sa buho kayo eh. Ngayon, bakit nagagawa ng Australia? Bakit nagagawa ng Canada? Responsible, kung minsan may aksidente roon. Because they're so responsible. And they toe the line. Dito sa atin kasi, ay naku, sus Mariosep. Ay, sa mining na yan, dyan ho nag-uumpisa ng corruption, dapat sabihin natin ko, magbayad na nga kayo, tumigil na kayo. You know, kung sakaling gusto nyo talaga, magbayad kayo ng triple, magbayad kayo ng 4 times, saka bubuti ng bansa. At the same time, hindi ibig sabihin na yumaman na kayo, pwede nyo sirain, mga putok sa buong pendeho kayo. Eh kung gano'n lang gusto ninyo, yumaman kayo, tapos sisirain nyo, tamaan sana kayo ng kulog at kidlat! I gotta go! See you tomorrow.